Yung ang hilig-hilig mo sa kakanin, tapos mahilig ka rin sa ice cream. Don't worry dahil itong ating gagawin, tiyak na papatok sa panglasa mo. Nako, isa talaga tong pagkain na to sa dahilan kung bakit ako biglang lumusog. Nung nasa Hong Kong ako, gustong-gusto ko laging kumakain ito. Kaya tara, ngayon gagawa ako ng sarili kong version. So dahil napakainit nga ng panahon, kailangan chilled yung ating bowl, pati na rin itong all-purpose cream para mag-double pa rin yung volume niya kapag winip natin ito. Naubusan ako ng creme densada, mas matipid sanang gamitin yon. Pero ngayon ito lang yung meron ako, kaya ito na yung gagamitin ko. At nung okay na nga ito, nilagyan ko lang ng kalahati ng condensed milk at 1 tablespoon ng vanilla. So, vanilla flavor itong aking gagawin na ice cream. And syempre, pwedeng-pwede naman kayong gumamit ng mga ready ng ice cream na nabibili sa market. At pwede rin kayong gumamit ng kahit anong flavor ang gusto nyo. So, dito ko na lang sa puto molder ilalagay para saktong-sakto lang yung gagawin kong size ng mochi. Ito, if i-freezer natin overnight, kailangan kasi talaga matigas. At baka nga pala hindi ka pa naka-like and follow sa ating page, pakipusuan na rin po itong ating mochi recipe. At kinabukasan ito, ready na tayong gumawa ng ating mochi. Meron ako ritong 1/4 cup ng all-purpose flour. Tinost ko lang yan or binusa ko ng 4 to 5 minutes, then itinransfer ko dito sa isang plato na malinis. Dito sa same na kawali, hindi ko na to hinugasan, pinalamig ko lang. Dito ko gagawin yung glutinous rice mixture. Bali dito ay naglagay lang ako ng 2 cups ng glutinous rice flour, 1/4 cup ng cornstarch, 1.5 cups ng milk, pwedeng fresh milk, pwedeng evaporated milk, half cup ng water, naglagay ako ng 4 tablespoon ng sugar, then i-mix natin. Pwede nyo itong salain. Then maglalagay rin tayo ng konting food coloring. Naglagay ako ng violet para medyo maganda yung kulay. Then naglagay na rin ako ng around 2 tablespoon ng butter. Pwede naman po kayong gumamit ng coconut oil dito or kahit anong malinis na oil. Then isasalang natin sa apoy. Katamtaman lang yung ating apoy at continuous natin tong hahaluin hanggang sa ito ay mag-form ng parang dough. Mga 15 to 20 minutes po. Saktong-sakto na yan. At ito nga po pala, pwede rin namang i-steam nyo na lang. At kapag nga ito ay luto na, hayaan muna natin ng 10 minutes. Palamigin muna natin. Then, idadas natin ng ating nilutong flour. Itong ating, hindi na po natin tumamasahin ha. Iro-roll lang natin para lumapad or humaba itong ating glutinous. At pagkatapos nga niyan, i-slice lang natin ng medyo maliliit. So, dito gagamit ako ng plastic para siguradong hindi ito didikit dito sa aking chopping board. Nilagyan ko rin ng ating niluto na flour kanina. Then, ipa-flatten lang natin ito. Kung kaya nyong nipisan, mas maganda kung mas manipis. Depende po kung ano ang gusto nyo. Tapos ilalagay na nga natin yung ating ice cream. Huhulmahin natin to, tapos isild natin yung bawat dugtungan. Ito namang isang gagawin ko, dinoble ko yung ice cream. At kinapalang ko na rin yung glutinous kasi mahilig naman kami sa glutinous. Ito po pala pangkain lang namin. Pero syempre, kung gagawin mo naman na pang negosyo, pwedeng nipisan mo pa yung ating pinaka-glutinous. Then, i-freezer uli natin yan ng ilang oras. At after ilang oras, eto na, ready nang ma-enjoy etong ating mochi. So, again, pwede nyo pong mas nipisan pa yung glutinous ha. Pero ako talagang, nako, sobrang gustong-gusto ko kapag makapal yung glutinous rice nito. Kasi mahilig tayo sa malagkit. At dito nga mga nakaraang araw, lagi na lang mga sweets and dessert yung ating mga ginagawa. Baka meron ka pang ibang recipe na gusto, i-comment mo lang para i-try natin sa susunod.